Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan nag-umpisa na ang huling pagsusulit ng JCC. Bumuo sila ng 7 grupo, at ang kanilang pakay ay makuha ang mga tela na nasa likuran ng mga kalahok. Ang grupo ni Mr. Sakamoto ay nagpahinga sa tabi ng ilog, ngunit biglang dumating ang Yellow Team at sila ay nahuli sa kanilang bitag. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 64 at 65. Nagsimula ang chapter, kung saan may napansin na kakaiba si Kaji, habang nag-uusap naman sina Shin at Mafuyo. Sinabi ni Shin, na nakalayo ang kalaban, salamat sayo. Kinailangan nating dumaan sa mas mahabang ruta sa ilog dahil ayaw mong magtampisaw. Sinambit ni Mafuyo, na ano? Bakit naging kasalanan ko? May gusto namang sabihin si Kaji sa kanila, ngunit hindi nila ito narinig at patuloy silang nag-usap. Sinaad ni Mafuyo na nakakainis naman talagang maligo ulit habang sinabi ni Shin na nasa survival mode tayo dito. Tapos ang iniintindi mo ay ang ganyan. Bigla namang nagpakita sa kanilang gilid si Tor Amaro at inatake sila gamit ang kanyang sandata. Nagawa namang makaiwas ni Shin at ang atake ni Tor Amaro ay tumama sa puno. Sinambit ni Tor Amaro na kahanga-hanga. Nagawa mong makaiwas, siguro ay isa kang clairvoyant. Sinabi ni Shin sa kanyang isipan na siya ay isa sa mga special recommendation. Patuloy namang nagsalita si Tor Amaro at sinaad na napakaswerte nyo. Gusto ko din sanang mapunta sa White Team dahil ito ang paboritong kulay ng aking idol. Kaya naman kailangan kong makuha ang White Tail ng walang duda, sigurado at tiyak. Sinabi ni Mafuyo na isa siyang baliw at pagkatapos ay sinipa niya ito sa harapan at sa lakas ng pinakawalang atake niya ay lumipad ito palayo. Nagawang mapahinto ni Tor Amaro ang kanyang sarili sa pag-atres at sinambit na ang kapal mo. May nararamdaman din ako, alam mo ba yon? Napansin ni Tor Amaro na tinamaan ang kanyang Sakamoto keychain na labis niyang ikinalungkot. Sinabi ni Mafuyo na alam mo kung ano ang tingin ko sa mga taong sobrang na-obsess sa iba. Mga tao lang sila na laging tumatakas sa realidad at takot harapin ang sarili nilang buhay. Bigla namang binatukan ni Shin si Mafuyo, habang tinanong ni Mafuyo kung para saan yon. Sinaad ni Shin, na medyo nakakainis ka. Sinabi ni Tor Amaro, na kaya tinatanggihan mo ang paraan ng pamumuhay ko. Kung mamaliitin nyo ang pagka-obsess ko, ay papatayin ko kayo. Inilipat naman ang scene kina Mr. Sakamoto, kung saan pinasabog sila habang nakahandusay sa sahig. Nagawa naman nilang makaligtas dahil ginamit ni Mr. Sakamoto ang dala nitong apron upang gawing baluti. Sinabi ni Akira na Mr. Taro na sugatan ka habang sinambit ni Kill Baby na napakatibay ng apron na yan. Sinusubukan ni Sakamoto na alisin ang net na nagkukulong sa kanila ngunit hindi niya ito magawa. Sinabi ni Mr. Sakamoto sa kanyang sarili na hindi ito bomb ibigay. Maaaring matibay ang pagkakatali o pagkakabaon nito sa ibaba. Sinambit ng isa sa mga Yellow Team na sila ay mga matityagang peste, hindi ba? Sinaad ng nakasalamin na wala ng dahilan para magmadali, oras na lang ang kailangan ngayon, buti na lang, mukhang wala silang mga sandatang magagamit. Ayaw nating makagat ng isang daga na naipit, magpatuloy tayo sa pagbaril sa kanila mula sa malayo. Labis namang nagpanik ang mga kasama ni Sakamoto, kung saan sinabi ni Kill Baby, na pasensya na at pinabayaan ko kayo, habang sinaad ni Akira, na ano nang gagawin natin. May bigla namang napansin si Akira, at sa isang iglap ay nakalabas ito sa net. Hindi inasahan ni Akira ang nangyari, habang sinabi ni Mr. Sakamoto, na maliit at payat ka kasi. Muli naman silang pinasabugan ng kalaban na tumama sa apron ni Mr. Sakamoto habang tumalsik ng bahagya si Akira. Nababahala si Akira sa dalawa habang sinabihan siya ni Mr. Sakamoto na tumakas na. Sinambit ng isang miyembro ng Yellow Team na kung ipagpapatuloy natin ito ay mamamatay sila habang sinabi ng nakasalamin na ayos lang yun. Wala na tayong magagawa. Maraming pagkakataon kung saan mas mahalaga ang pagtapos ng misyon kaysa sa pagligtas ng buhay. Bukod dito, ang pagpatay sa kanila ang pinakasimpleng paraan para makuha ang kanilang mga buntot ng hindi nagdudulot ng panganib sa atin. Tinanong ni Akira na anong gagawin ko habang bigla naman silang pinaulanan ng bala ng mga kalaban. Sinabi ni Mr. Sakamoto na tumakas ka na, susunod kami sayo mamaya.
Sinambit ni Akira sa kanyang sarili na hindi ko sila maaaring iwan. Kailangan kong lumaban. Ang Yellow Team ay nagtungo na pababa at unti-unting nilalapitan si Akira na labis niyang ikinatakot. Pinagpapawisan si Akira habang kaharap niya ang nakasalamin at hindi niya magawang tignan ito sa mata. Sinabi ng nakasalamin na sa mga matatapang na hayop, ang unang umiwas ng tingin ang talo, iniisip ko kung totoo rin ba ito sa mga assassin. Sinambit ni Akira sa kanyang isipan na hindi ko magawa. Ayokong makapanakit ng sino man. Sinabi ni Mr. Sakamoto kay Akira na minsan ayos lang tumakbo kung may pakiramdam ka na may mali. Huwag kang mag-alala, magiging okay lang kami. Nang dahil sa sinabi ni Mr. Sakamoto, ay may naalala si Akira. May isang tao ang nagsabi sa kanya noon na huwag kang mag-alala, Akira. Magiging okay lang ako. Sinaad ni Akira sa kanyang sarili na ayokong maupo lang at mawalan ulit ng taong mahal ko, tama, kung wala akong gagawin, mamamatay ang mga kaibigan ko. Ayusin mo ang sarili mo, Akira. Buksan mo ang mga mata mo. Kung ang kapalit ay mawalan ng taong mahalaga sa akin, handa akong maging isang assassin. Pagkatapos magsalita ni Akira, ay mabilis itong kumilos, kung saan inatake niya ang nakasalamin gamit ang kanyang daliri, na tumama sa bandang balikat at leeg ng kalaban. Hindi inasahan ni Mr. Sakamoto at Kill Baby ang nagawa ni Akira, at ang nakasalamin naman ay bumagsak sa lupa. Labis na nabahala ang mga kasamahan ng nakasalamin, habang si Akira ay muling susugod at sila ang kanyang pupuntiryahin. Bigla namang naalis ni Mr. Sakamoto ang net na nagpipigil sa kanya na makakilos, at sa isang iglap ay napunta ito sa harapan ni Akira, upang pigilin siya. Sinabi ni Mr. Sakamoto na huminahon ka, Akira, at pagkatapos ay bumalik na si Akira sa kanyang normal na pag-iisip. Agad namang nilapitan ni Taro ang nakasalamin, upang tulungan ito at sinabihan din niya siya na huwag munang magsalita. Nagsusuka ng dugo ang kalaban habang sinambit ni Mr. Sakamoto sa kanyang sarili, na tinamaan siya sa carotid artery at philtrum ng isang no-kite karate strike, dumudugo siya at nahihirapan huminga, kung hindi siya magagamot, mamamatay siya. Nilapitan naman ni Kill Baby si Akira at sinabi na hindi mo dapat ginawa yon, habang sinambit ni Akira na hindi ganito, hindi ko sinasadya, gusto ko lang iligtas ang mga kaibigan ko, at hindi ko sinasadya, pasensya na. Sobrang pasensya na. Sinabi pa ni Akira na naging desperado ako, sinundan ko lang ang landas. Habang pinagmamasdan ni Mr. Sakamoto si Akira, ay may naalala ito sa kanyang nakaraan, kung saan binanggit ang pangalang Sakamoto, at Negumo. May nagsabi sa batang Sakamoto at Negumo na kung tutok na tutok ang tingin mo sa target mo, minsan makikita mo ang daan para patayin sila, hindi ba, habang sinambit ng dalawa, na ano? Hindi pwede. Hindi ba't normal lang yon? Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan hinarap ni Sakamoto si Akira at tinanong na Akira. Ano ang iyong family name? Sinabi ni Akira na Akao. Ang pangalan ko ay Akira Akao. Naalala ni Mr. Sakamoto ang sinabi noon ni Hyo sa ospital na sa inyong klase sa JCC. Ang pangalan na lagi kong naririnig ay Sakamoto, Negumo at Akao. Ipinakita ang larawan ng tatlong magkakaklase noon na magkasama, at nasa harapan nila si Akao. Sinabi ni Akao na alam nyo, ang tungkol sa mga baril, parang mga kotse sila. Makikita mo ang uri ng tao na hinaharap mo, base sa kung paano sila magmaneho. Pagtapos na ang lahat, kayo yung klase ng tao na kinakalabit kapag panahon na para magpalit ng linya. Hindi natalo ni Negumo si Akao sa kanilang mga target na ikinatuwa niya. Sinambit ni Negumo na wala itong kwenta, anong maganda sa kakayahang tamaan ang isang hindi gumagalaw na target. Sinabi ni Sakamoto na wala nang gumagamit ng ganitong karaming bala sa totoong laban. Binaril ni Akao ang dalawa at sinaad na kayo nga ang nag-alok sa akin sa contest na to. Ngayon, bilhan nyo ako ng lunch tulad ng ipinangako nyo, o papatayin ko kayo. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan tinanong ni Mr. Sakamoto na Akira. Kamag-anak mo ba si Rion Akao? Nagulat si Akira sa kanyang narinig at tinanong na may alam ka ba tungkol sa kanya. Si Miss Rion ay ang aking tiyahin. Pumunta ako dito sa JCC, upang hanapin siya. Inilipat naman ang scene sa White Team, kung saan patuloy silang inaatake ni Tor Amaro, habang ang tatlo ay patuloy lang sa pag-iwas.
Habang nagpapaulan ng bala si Toramaru ay sinasabi nito na kayong mga lalaki. Tignan natin kung ano ang makakaya nyo. Sinabi ni Mafuyo na magkasama nating patayin siya, Shin, habang sinambit ni Shin na hindi ako nagpunta dito upang pumatay ng tao. Ikaw, isa ka din sa mga special recommendation, di ba? Pwede bang pahintuan mo siya? Sinaad ni Kaji na hindi ko magagawa. Ang mas importante ngayon ay ang nasa harapan. Hindi napansin ni Shin ang sinabi sa kanya ni Kaji dahil kinausap siya ni Mafuyo. Kinukumbinsi ni Mafuyo na patayin nila si Toramaru habang sinabi ni Shin na sinabi ko ng ayoko diba? Bakit hindi mo nalang gawin ng mag-isa? Nais ni Kaji na pahintuan ang dalawa sa pagkilos, ngunit patuloy lang sila sa pag-uusap. Sinabi ni Mafuyo na dapat tayo ay isang team, habang sinambit ni Shin na paano yung sinabi mo na ikaw lang ng mag-isa sa eroplano. Bigla namang sumabog ang puno na nasa kanilang tabi at silang dalawa ay muntik ng tamaan. Nang dahil sa hindi nila pinakinggan ang sinabi sa kanila ni Kaji, ay nahulog silang tatlo sa bangin at sa ibaba nito ay may isang ilog. Sila ay lumubog sa tubig na ikinalungkot naman ni Toramaru. May bigla namang humila kay Shin at ito ay si Kaji na nakasakay sa troso. Nagpasalamat si Shin kay Kaji habang sinabi ni Mafuyo na baka magkasakit ako dahil dito. Tinanong ni Shin na bakit kaya sobrang fan ng batang babae na yun si Mr. Sakamoto. Sinabi ni Kaji na wala akong ideya habang bigla namang nagulat si Shin. Si Toramaru ay nasa kanilang itaas at sinabi nito na gusto mong malaman. Sinambit ni Shin na isa ka bang unggoy habang patuloy lang sa paglambitin sa mga puno si Toramaru. Sinabi ni Toramaru na si Sakamoto ay ang aking Panginoon. Nung unang beses kong makita ang idol ko, akala ko titigil na ang puso ko. Mayroon siyang dynamic at kakaibang fighting style, palagi akong hindi sigurado sa sarili ko, para siyang ibang uri ng nilalang. Sinubukan kong maghanap ng angkop na theme song para sa idol ko, kaya natutunan kong mag-enjoy sa musika. Pinakulayan ko ang buhok ko at natutunan kung paano mag-makeup para magmukhang maganda para sa kanya, dagdag pa, masaya akong magpaganda. Nag-practice akong makipag-usap para balang araw ay makausap ko siya, at sa huli, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Naging mas makulay ang mundo ko, at lahat ng yon ay dahil sa kanya. Nakatuntong si Toramaru sa troso na sinasakyan ng tatlo, at sinabi pa nito na kaya, kung madi-disrespect mo ang debosyon ko sa idol ko, papatayin kita. Inatake ni Toramaru si Shin gamit ang kanyang sandata, ngunit nakaiwas ito at tumama ang kanyang atake sa lupa na nasa kanilang gilid. Sinabihan ni Shin si Mafuyo na tumalon na, ngunit hindi niya magawa dahil nahihilo siya. Hinarap na lang ni Shin si Toramaru at sinabi na sumugod ka na dahil haharapin na kita, at inunat ni Shin ang kanyang likod. Namangha si Toramaru sa ginawa ni Shin at sinambit na teka lang. Yung paraan ng paggalaw mo ng likod. Yan ang standard routine ni Sakamoto bago ang laban. Kung ginagaya mo ang ganitong core na mannerism ni Sakamoto, ay isa ka ring tagahanga niya. Tinanong ni Mafuyo na Shin, isa ka rin bang otako? Habang inisip ni Shin na nahuli niya ako doon. Sinambit ni Toramaru na hindi pwede. Ang saya nun. Wala pa akong nakikilala na pwedeng makausap ko ng ganito. Ano ang pinakagusto mo kay Sakamoto? Gusto ko kung gaano siya ka-cool tulad ng hindi pagpapakita ng emosyon. Parang siya ay isang buhay na killing machine, hindi ba't iyon ang pinaka-cool? Sinabi ni Shin na hindi. Naiintindihan ko, ganun din ang nararamdaman ko dati. Pero ang tungkol kay Mr. Sakamoto, ay kahit gaano pa kapangit ang kalagayan ng tindahan, hindi niya kami tatanggalin, talagang maalaga siya ng ganon. Naguguluhan naman si Toramaru at sinabi na anong sinasabi mo, habang patuloy na nagsalita si Shin. Sabi ng lahat na siya ang pinakamalakas na assassin. Kamangha-mangha siya. Pero kapag dumating na ang punto na kailangan ng tulong, sino nga ba ang maaasahan ni Mr. Sakamoto? Ayokong maging hadlang ang paghanga ko sa kanya, gusto ko nang tumayo nang magkatabi kami bilang isang tunay na magkasama. Sinambit ni Toramaru na ano? Pag pinapakinggan kita, para bang iniisip mo na kilala mo si Sakamoto ng mas mabuti kaysa sa akin. Parang ikaw na ang top otako, parang ikaw ang may maraming alam. Sobrang nakakainis yan. Hindi pa ako naging ganito kagalit.
Sandali, sa tingin ko alam ko na kung ano to, hindi pagtangkilik sa pagbabahagi. Salamat, o pinagpalang Sakamoto. Muling ipinagkaloob mo sa akin ang karanasan ng isang bagong emosyon. Sa totoo lang, kailangan mo nang mamatay. Pagkatapos magsalita ni Orochimaru ay agad niyang ginamit ang kanyang sandata, upang atakihin si Shin. Nagawang makaiwas ni Shin at tumama ang armas ni Orochimaru sa troso, habang sinabi niya, na isa kang balakid, maging tunay na kasama ni Sakamoto ba ang sabi mo? Sobrang nakakainis noon. Dito na natatapos ang chapter 64 at 65 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!